Salamat sa Panginoon. Minsan pa po magandang gabi sa bawat isa. At kumusta na naman tayong mag-aaral ng kanyang salita. Bago lahat, tayo po'y manalangin. Hindi natin ang pagsama ng ating Diyos na Kapanginoon sa ito. Salamat sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Malapit po kami sa inyo. Hindi po kami ng pagsama niyo, O Lord. Kayong patuloy na pumili sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, tulungan niyo po kami. Pangunahin niyo po kami. Ang Espiritu ng kaunawaan, O Diyos, ay dumating sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon, ngayong patuloy na maparangalan at patuloy na mabigyan namin ng kaluguran sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Nasa verse 29 na po tayo ng Book of John, chapter 1, verse 29. Ang title po dito sa ating banal na kasulatan ay Behold, the Lamb of God. Tagalog, si Jesus, ang kordero ng Diyos. Kung sa mababaw na salin, si Jesus, ang tupa ng Diyos. Mas maganda pong pakinggan sa English. Behold, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Bakit po lamb? Kasi noong unang panahon, sa Old Testament times, ang tupa po o lamb ang ginagamit as a sacrifice. Maraming pagkakataon, klase ng paghahandog, ang ginagamit ay ang tupa. Kailangan ito ay blameless, walang kapintasan, walang anumang sugat o makikitang hindi kanais-nais dun sa ihahandog. Kaya masabi kasi sa Leviticus, kung sino man ang maghahandog, kailangan po ito ay walang kapintasan, nadadaling sa harapan ng ating Panginoon. At ang tupa o ang lamb, ang common use na ginagamit sa pagsasakripisyo sa lumang tipan. Nung hindi pa namamatay ang ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Si Abel, ang ginamit niya na handog nung siya ay naghandog sa ating Panginoong Jesus ay tupa. Yung kapatid niya ay mula sa mga puno ng bunga. At maraming mga tagpo sa banal na kasulatan na ito ang ginagamit nang hindi pa namatay ang ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, lalo na sa panahon ni Moses. Sabi nga, it was offered for a continual burnt offering. Sa burnt offering po, ginagamit ito. Naghahandog sa umaga ng isa, naghahandog sa gabi ng isa. Sa Passover, alam po natin yung Passover, sa Feast of Weeks, mga piyesta, mga feast na ginaganap sa Israel, magamit po sila ng lamb para sa paghahandog. At sa kapanahunan po natin ngayon, hindi na po natin ginagawa yun. Hindi na po tayo naghahandog ng tupa. Hindi na tayo naghahandog ng baka para patayin, para pantubos sa ating mga kasalanan. Magmula po nung namatay ang ating Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, siya na yung perfect sacrifice. Wala nang hihigit pa roon. Kaya, lamb was a symbol of Christ. In the symbolical language of Scripture, lamb is the type of meekness. Maamuro po kasi ang tupa. Inosente, kumbagang tignan. Sabi din sa Isaiah 11:6. Hindi na po natin babasahin, sulat nyo na lamang. Isaiah 65:25. Sa Lucas 10, versikulo 3, at saka sa John 21, verse 15. The Lamb of God. Jesus was called the Lamb of God by John the Baptist. Tinawag siya ni Juan Bautista sa panahon na naghahandog at dumarating ang ating Panginoong Jesus. Sinabi niya, narito na ang kordero ng Diyos. Christ is called the Lamb of God. Alam po natin yan, nung panahon noon, hindi pa alam kung kailan mamamatay ang ating Panginoong Jesus. Pero tayo, alam na natin yan. Kaya kaya na rin nating sabihin, si Jesus ang kordero ng Diyos. In Old Testament time, madalas, gaya po ng sinabi ko, ang tupa ang ginagamit na pangtubos o hinihahandog para sa pantubos ng isang kasalanan. Yung spotless, walang kapintasan na tupa kasi sinusuri po yan eh. Pag dinala po sa pintuan ng tabernakulo, susuriin yung ihahandog na hayop kung ito ba ay may sakit o may sugat, may kapintasan o ano pa man. At pag may nasumpungan pong kapintasan, hindi po ito tatanggapin, rejected. Kailangan wala pong kapintasan, kumbaga sa kutis, flawless, yan. Wala pong kapintasan. Dahil pag may kapintasan po o may sugat o may matatagpo ang hindi ka nais-nais dun sa hayop na dinala dun sa pintuan ng tabernakulo para sa handog, hindi po ito tatanggapin.
Kailangan po walang kapintasan. Kaya yung walang kapintasan na hayop o tupa na isasakripisyo, magkakaroon ng kapintasan. Bakit? Yung kasalanan ng nagdala, mapupunta doon sa tupa. At ang ating Panginoon, alam naman natin bakit qualified siya, most qualified siya, perfect sacrifice siya, dahil wala po siyang kapintasan. Wala pong nasumpong ang kapintasan sa kanya. Sa chapter 1, verse 29 ng Book of John, sabi, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na palapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Salamat sa Panginoon. Siya yung magtutubos, pantubos para sa bawat isa sa atin. Lamb of God, inuulit ko po, a symbol of Christ. Ang sabi po doon sa Isaiah 53, di po ba? Isaiah 53, kung babasahin po natin yung mula sa verse 1, na nasasaad po doon sa maraming tagpo sa John 1:29 verse 36. Inulit din po ito sa Acts chapter 8 verse 32. Bibigay ko na lamang po yung mga versikulo. 1 Peter chapter 1 verse 19, binanggit din po siya sa Revelation 5 verse 6 to 13, at meron pa po. Kaya salamat sa Panginoon, maraming patunay na si Jesus ang tupa o kordero na pantubos, na tumubos sa ating mga kasalanan. Sabi po dun sa 1 Peter 2:24, si Kristo ang umako ng mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay na matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Sabi rin po sa Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, gaano man kalayo ang silangan sa kanlungan, ganoon inalis ng Diyos yung ating mga pagsalansang sa atin. Sa John chapter 3 verse 1 John chapter 3 verse 5, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Amen. Salamat sa Panginoon. Sabi rin sa verse 6 ng 1 John chapter 3, no one abides in Him, keeps on sinning. Hindi pwedeng tinanggap mo na ang Panginoon, tapos namumuhay ka pa sa kasalanan at sinasabi mong anak ka ng Diyos. Sabi rito dun sa 1 John chapter 3 verse 3, hindi pwedeng kay Kristo tayo, sinasabi nating anak ng Diyos, pero ang buhay natin ay punong-puno ng kasalanan at nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon, siya'y Diyos na mabuti. Basa pa po tayo ng verse sa Hebrews chapter 10 verse 4, for it is impossible for the blood of bulls, yung mga hayop, ng toro, ng kambing, para pang-alis ng kasalanan. Kasi nga po, kaya na sinabi ko kanina, sa panahon ni Moses, yun ang ginagamit. Nung hindi pa namatay ang ating Panginoon sa krus, yun ang ginagamit, yung nagdadala sila ng tupa o ng toro o naman yung nire-required para dun sa kanilang paghahandog. Dadalhin nila yun dun sa pintuan ng tabernakulo. Kailangan walang masusumpungang kapintasan. Kailangan ay maayos, malinis, walang sakit yung hayop na dadali nila para magamit sa pantubos ng kasalanan o ano pa mang paghahandog na gagamitin. Sabi doon sa Hebrews 10:11, and every priest stand daily at his service, offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. Patuloy yun, tuloy-tuloy sila. Bakit? Kung alam po natin ang kwento sa banal na kasulatan, ang Israel, oo, lumalapit sila, naghahandog sila, pero pagkatapos nga, pag nakaramdam sila ng ginawa, nalilimutan naman nila, balik sa kasalanan. Kaya, ang ni-required ng Panginoon nung umalis sila sa Ehipto, lahat ng mga bansang sasakupin nila, papatayin nila yung mga nandoon. Kung ano yung order ng Panginoon, gagawin nila. Bakit? Kasi magiging tinik sa laman nila yon. At totally sinunod ng bansang Israel yung order ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, hindi po natatapos ang gera sa bansang ito. Nagsasuffer po sila dun sa kasalanang hindi pagsunod sa ating Panginoong, sa Diyos na inutos sa kanila. Kaya ganun din po para sa bawat isa sa atin. Napakahalaga po talaga ng pagsunod. Dahil ang sabi nga sa banal na kasulatan sa kanyang aklat, may blessing daw, may blessing, hindi po daw, may blessing sa
pagsunod. Kaya doon sa pagsuway ng bansang Israel, sa hindi nila pagsunod doon sa sinasabi ng Diyos, hanggang ngayon, nahihirapan sila, yung mga nakapalibot sa kanila, o mismo maraming bahagi ng kanilang lupain ay pinamumunuan o pinananahanan ng kanilang mga kalaban na kumakaaway sa kanila hanggang ngayon. Sabi ni Juan Bautista, na ang ating Panginoong Jesus, siya na yung ultimate sacrifice nung namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito po yung buong tema ng aklat ng Juan, Book of John, na sinulat ni John the Beloved. Kaya mapapansin po natin, laging nakafocus yung aklat ng Juan o John doon sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus na inalay niya yung kanyang buhay doon sa kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi po doon sa 1 John 2, chapter 2, verse 2, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ang mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Hindi siya namatay para sa iilan. Ang sabi, namatay siya para sa buong mundo. Inulit ko po, ang sabi dun sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ang sino man sa Kanya ay sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi, sa sanlibutan, pag-ibig sa sanlibutan, para sa lahat. Kaya kung sino man ang lalapit sa Kanya, sino mang makasalanan ang lalapit sa Kanya, may karapatang lumapit at humingi ng tawad. At patatawarin ng ating Panginoon. Ganon din ang sabi sa Hebrews chapter 9, verse 28. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Sino po ang ililigtas? Yung mga taong naghihintay sa Kanya. Inuulit ko po ang sabi doon sa unang bahagi, ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang buhay. Hindi na po siya uli babalik dito at pagbalik niya, mamamatay uli siya para sa kasalanan ng sanlibutan. Isang beses lang po nangyari yon. Sapat na yon. Bakit? Kasi perfect sacrifice ang ating Panginoong Jesus. Kaya, lala ko po noon, may kantang na nagawa, ang sabi, kahit yung kanyang buhay daw ay iaalay niyang muli, ang scriptural. Sabi ng banal na kasulatan, minsan niya lang inialay ang buhay niya. Grabe naman, sobra naman tayo. Inalay na ni Jesus ang kanyang buhay, gusto pa natin ialay pang muli. Ang sabi po ng banal na kasulatan, minsan lang siyang namatay, sapat na yon para sa bawat isa na lalapit sa kanya, nahihingi ng tawad. Ang sabi dun sa huling bahagi, darating siya, babalik siya, para kanino? Para dun sa mga naghihintay sa Kanya. Sa bawat isa sa atin na naghihintay sa Kanya. Ang sabi po dun sa Hebrews 10:26, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, maliwanag po yun, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang kasalanan, ang mga kasalanan natin. Bakit? Ang sabi, minsan lang Kaya, babalik siya para doon sa mga taong naghihintay sa Kanya, para sa atin na mga naghihintay sa Kanya, para sa atin na ngayong tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, sinisikap nating lumakad ng may kabanalan, bagaman nahihirapan tayo, napaka-faithful ng banal na Espiritu. Kaya kung may nakikinig dito, gusto niyo magkaroon kayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus, simple lang po ang gagawin. Lalapit kayo sa Kanya ng buong puso, dideclare nyo na makasalanan kayo at tatanggapin nyo siya sa inyong buhay at sasabihin nyo, maging Panginoon at sarili kong tagapagligtas, maghari po kayo sa akin. At ang sabi ng Hebrews 10:26, huwag nang sadyaing magkasala pa uli. Yung mga kasalanang inihingi na natin ng tawad, huwag na nating balikan at paulit-ulit, kagaya dun sa lumang tipan. Repeatedly, nag-aalay sila ng mga handog. Paulit-ulit na nag-aalay sila ng mga handog. Napakarami nilang alagang hayop, kaya okay lang para sa kanila, pabalik-balik. Pag naka-experience na sila ng ginhawa, nakakalimutan na uli nila ang Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat kung sasadyain pa nating
magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan. Wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Amen? Hindi pwedeng humingi ka ng tawad pagkatapos nun, okay na, pwede na. Hindi po ganoon. Kailangan, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag nang magpatuloy. Huwag na muling gawin yung mga hiningi ng tawad kung sakali mang nagkaroon ng hindi pagkakataon, hindi mo sinasadya, lumapit ka sa Panginoon. Pero magsikap tayo na huwag na muling gawin yung kasalanang ginagawa. Huwag nang balikan. Huwag nang balikan yung kasalanan. Bakit? Hindi nalulugod ang Panginoon. Sabi dun sa Hebrews 6:6, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kapag paulit-ulit pala tayo sa paggawa natin sa kasalanan na inihingi na natin ng tawad, anong sabi? Pag nanunumbalik tayo o ginagawa o binabalikan yung kasalanang ihiningi na ng tawad, para daw na ipinapako uli natin si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa biyaya at sa tulong ng Panginoon, sikapin natin, huwag nang muling balikan yung kasalanan na inihingi natin ng tawad sa Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Mapagbiyaya ang Panginoon kung lagi tayong mag-i-stay sa Kanyang presensya, kung tayo'y laging lalapit sa Kanya, mananalangin sa Kanya, mag-aaral ng Kanyang salita, magbabasa, magbibigay ng panahon sa Kanya. Hindi na natin mababalikan yon. Hindi na tayo magnanasa pang balikan yung mga kasalanang inilapit na natin sa Panginoon. Kasi ang pangit, di po ba? Para na rin nating ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan. Sino? Ang anak ng Panginoon. Pagpaulit-ulit na ginagawa natin yung kasalanang inihingi na natin ng tawad sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Sabi sa verse 30, may isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin. Nire-recognize ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, nung kapanahunan, nung sinasabi niya ito, marami nang sumusunod sa kanya. Sa Judea, sa Jerusalem, at kagaya nung pinag-aralan natin kagabi, kino-question na nga siya kasi marami na siyang tagasunod. Marami nang lumalapit, nakikinig sa kanya at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nagpapabautismo. Kaya kilala, sumisikat na at sikat na siya nung panahong yon. Kaya naman yung mga tagapagturo, kagaya nung pinag-aralan natin kagabi, question siya. Kaya, pero ano ang sinabi niya? May darating, nakasunod ko, mas dakila kaysa sa akin. Nire-recognize niya yung darating na ating Panginoong Jesus, yung tagapagligtas, masigit kaysa sa kanya. Anong sabi niya? Kahit yung tali ng kanyang sandalyas, hindi siya karapat-dapat magkalag. Ganun kadakila yung darating na kasunod niya. Sino ang tinutukoy doon? Ang ating Panginoong Jesus. May espiritu siya ng kababaang loob. At yun ang nais ng Panginoon din para sa bawat isa sa atin. Na tayo na anak ng Diyos, yung humble spirit, kailangan mag-manifest din sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng kanyang salita, isipin mo na mas dakila o mas higit yung iba kaysa sayo para wag ka nang magkasala. Anong sabi ni Juan the Beloved, yung author ng John, Book of John? Sabi niya dun sa John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. Matanyag siya sa buhay ko. Matanyag si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Makita si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. At bumaba tayo, mapababa tayo. Maparangalan ng Panginoon. Mataas ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man yung ginagawa natin, maparangalan ng Panginoon. Ang sabi ni Juan Bautista, mas dakila ang Panginoon. Maparangalan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. He must increase, but I must decrease. Mapababa ang bawat isa sa atin. Sa verse 31, ang sabi ni Juan Bautista, I myself did not know him. Sabi niya, hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya lubusang kilala. Marahil hindi niya pa nakikita, walang binanggit. Ang sabi niya, I myself did not know him. Sino ang tinutukoy niyang hindi pa kilala? Ang ating Panginoong Jesus. Ang alam niya, forerunner siya. Siya yung maghahanda nung daraanan ng ating Panginoong Jesus. Verse 33, nung unay hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos ang nag-utos sa akin na magbabautismo sa tubig. Ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumababa ang banal na Espiritu at manatili
at manatili dun sa taong yon, yung bababaan ng banal na Espiritu, siya ang Mesyas. Sang tao, ang taong bababaan ng banal na Espiritu sa anyong kalapati, siya yung nagbabautismo sa banal na Espiritu. Nakita yun ni John, ang sabi, nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Verse 34. Nakita ni Juan na pagkatapos niyang bautismuhan ng ating Panginoong Jesus, umahon siya sa tubig at ganoon bumaba ang banal na Espiritu sa anyong kalapati at may tinig na nagsalita, ito ang sinisikong takong anak, siya ninyong pakinggan. Nakita niya ang anak ng Diyos. Kaya sinabi niya, nakita ko at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesus, yung perfect sacrifice, the Lamb of God. Tanong sabi, kung si Juan nagbabautismo sa tubig, yung Mesayas, yung tagapagligtas, yung Lamb of God, siya yung magbabautismo sa banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, sabi niya dun sa Lucas 24, chapter 24, verse 49, wag muna kayong aalis sa Jerusalem. Maghintay kayo sa lugar na yon. Wag muna kayong mangangalat, wag muna mangangaral. Hintayin nyo yung ipinangako ng Ama. Nakahalili ng banal na Espiritu, ang kahalili ng ating Panginoong Jesus. Ito ang banal na Espiritu. Nang sabi dun sa Acts 1:9, pag dumating itong banal na Espiritong ito, pag dumating ang banal na Espiritu, bibigyan niya kayo, sabi, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Kailan nangyari yon? Yung pagbabautismo sa banal na Espiritu, dun po sa Acts chapter 2, verse 4. And everyone present was filled with the Holy Spirit. Amen? Kung si Juan nagbabautismo sa tubig, yung higit mas dakila na dumarating, nakasunod niya, na ang tagapagligtas, yung kordero ng Diyos, ang magbabautismo sa banal na Espiritu. Sabi niya, at aking nakita at pinatututuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Bakit? Naganap yung sign na sinabi sa kanya, kung sino ang nakita mo na binabaan ng banal na Espiritu, ito ang tagapagligtas. Kaya sabi niya, nakita ko, pinatututuhanan ko sa inyo, siya ang tagapagligtas. Ang trabaho ni John the Baptist ay ipaalam sa mga tao, i-introduce sa mga tao yung hinihintay na tagapagligtas. Ihanda ang daraanan ng tagapagligtas. Yun ang job, trabaho ni Juan Bautista. Yun ang mission niya, yun ang bahagi niya. I-introduce, ipaalam sa mga tao na may darating na higit na dakila sa kanya. Ito yung tagapagligtas na hinihintay ng marami. Lumang tipan pa lang, in-introduce na ito, pinropesiya na ito, na may darating na tagapagligtas. Bakit kailangan ng tagapagligtas, lalo na ng bansang Israel? Hanggang ngayon po, nabibihag sila. At sino mang nabibihag, nangangarap makalaya. Sino man po ang nabibihag sa karamdaman, sa anumang problema, anumang suliranin, anumang kasalanan, may pag-asa. Bakit? Si Jesus, dumating na siya, nabuhay na siya mula sa mga patay at nandoon na siya sa langit na bayan. Siya yung hinihintay natin. Siya yung pag-asa na sinasabi ni Juan Bautista. Ngayon, ang mga tao naghahanap ng sino pa man o makakalingaan o ng tao na makapagbibigay ng security. Mga kapatid, tayo na nakakilala na sa Panginoon, ang ministry ni din natin o ang mission natin o ang bahagi natin. Kung si Juan Bautista nagawa niya na yung bahagi niya, ikaw at ako, ang bahagi natin ay ipakilala na si Kristo ang susi, si Kristo ang pag-asa, si Jesus ang kasiguruhang hinahanap ng bawat isa sa atin. Kaya ipakalam natin sa bawat isa, doon sa mga nagnanasa, doon sa mga naghahanap, doon sa mga naguguluhan, doon sa mga alam natin, mga kamag-anak na alam natin pa nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. Ito na yun, yung Lamb of God na sinasabi ni Juan Bautista, yung perfect sacrifice na once and for all, na pagkatapos niyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nahawi na yung tolda, nakahawi na yung kurtina. Ibig sabihin, pwede na tayong pumasok doon sa dakong kabanal-banalan. Tapos na, hindi na maghahandog uli ng hayop, repeatedly, paulit-ulit.
Ang kailangan, huwag pa ulit-ulit gumawa ng kasalanan. Bakit? Anong sabi dun sa binasa natin kanina? Pag paulit-ulit na ginagawa mo yung kasalanan, parang pinapako mo uli si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at binibigyan mo siya ng kahihiyan. Kaya salamat sa Panginoon, ang Gospel of John, Book of John na sinulat ni Juan the Beloved, kagaya po nung sinasabi ko noong mga nakarang araw pa, hinimuhimok niya ang mga tao na maniwala sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi sino man ang sa Kanya isasampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na magdadala ng tupang walang kapintasan, handog na walang kapintasan. Inako na ni Jesus. Kasi ang sabi ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay para tubusin tayo sa ating kasalanan. Si Jesus na yung Lamb of God. Si Jesus na yung katubusan, siya na yung pinantubos, siya na yung inihandog para ang bawat isang lalapit sa Kanya. Hindi na kailangang mamatay. Hindi ka na kailangang mamatay. Hindi na kailangang mamamatay pa para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Inako na ng ating Panginoong Jesus yun. Kaya nung sabi ni Jesus, believe, maniwala tayo kay Jesus. Siya yung tumubos sa ating mga kasalanan, pero may bahagi po ang bawat isa sa atin. Kailangan nating lumapit sa Kanya. Ginawa niya yung bahagi, siya na yung naghandog ng kanyang buhay. Pero mga kapatid, kailangan pa rin nating lumapit sa Kanya. Kailangan pa rin nating humingi ng tawad. Kailangan pa rin nating magpakababa sa Kanya para mapatawad ang ating kasalanan. Oo, nagawa niya na yung bahagi, hindi mo na kailangang mamatay. Pero kailangan nating lumapit, magpakababa, humingi ng tawad sa Kanya para makuha natin ang kapatawaran na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka kailangan lumapit kahit kanino para humingi ng tawad. Direkta, lalapit ka sa Panginoong Jesus dahil direkta Kanyang papatawarin. Kaya, para sa bawat isa na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus o hindi nyo pa tinatanggap, hindi kasi sapat na kilala natin ang ating Panginoong Jesus. Kailangan may personal na relasyon. Inuulit ko, kailangan may personal, maayos na relasyon sa Panginoon. At pagkatapos noon, huwag nang magpatuloy sa pagkakasala kagaya ng mga bersikulong binanggit kanina. At paano magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Ingatan mo yung patotoo mo. Bakit? Itong patotoong ito ang magdadala para sa iba na lumapit sa Panginoon. Ingatan po natin yung mga patotoo natin para maparangalan ng Diyos. Ingatan po natin yung buhay na ito. Buhay na makapagbigay kaluguran sa ating Panginoong Jesus. Kagaya ng sinabi ni Juan, nakita ko at pinatototohanan ko. Tayo, tinanggap natin siya at patutunayan natin, patototohanan natin, nararamdaman natin siya, buhay siya sa atin. Kung pinagaling ka, patunayan mo na pinagaling ka ni Jesus, ipatotoo mo sa iba. Kung pinalaya ka sa anumang pagkakabihag, patunayan mo sa iba at hayaan mong samahan ka ng Diyos. Pag nagpapatotoo ka, bantayan po natin yung mga patotoo natin na huwag maagaw ng kaaway. Ingatan po natin yung mga patotoo natin na huwag maagaw ng kaaway. Lagi tayong lumapit sa presensya ng Diyos. Minsan lang nagkasala si Jesus. Minsan lang niyang inihandog ang kanyang buhay at hindi na mauulit yon. At ang kailangang huwag maulit, huwag nang paulit-ulit na magkasala. Bakit? Parang ipinapako uli natin si Jesus pag paulit-ulit nating ginagawa ang kasalanan. Oo, mabiyaya ang Diyos. Oo, mabuti ang Diyos. Oo, Diyos siya ng pag-ibig. Pero hindi pwedeng abusuhin natin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pwede natin siyang ilalagay sa kahihiyan, kagaya ng sinabi ng bersikulo. Magpatuloy tayo sa kabanalan at huwag nang gumawa pa ng kamalian o kasalanan o huwag nang balikan pa yung kasalanan. Si Jesus ang perfect sacrifice. The Lamb of God, nakita ko ang sabi ni Juan, the Lamb of God na i-experience ng bawat isa sa atin. Tayo na nakaka-experience sa banal na Espiritu ng Diyos, sa buhay na anak ng Diyos. Patunayan natin sa iba. Hayaan mo na malaman nila, ikaw ang buhay na patotoo, kapatid. Tayo ang buhay na patotoo. Abantayan natin yung patotoo natin. Nakita ni Juan at pinagpatotoo siya. Ito ang anak ng Diyos. Nararamdaman natin na i-experience natin siya. Si Jesus ang anak ng Diyos at huwag na po tayong magpatuloy sa kasalanan. Salamat sa Panginoon. Bantayan po natin yung personal na relasyon natin sa Diyos dahil gagawa ang kaaway para nakawin ito. Kanina nakareceive po ako ng balita sa Marinduque ay may kumakalat na katuruan na hindi raw totoo ang Panginoong Jesus. At
ang banal na kasulatan daw po ay hindi totoo, hindi dapat paniwalaan. Kaya magbantay po tayo, baka madaya po tayo. Lagi tayong lumapit sa panalangin, lagi tayong lumapit sa Diyos at magbasa tayo ng banal na kasulatan. At huwag na muling makabalik dun sa kasalanang tinalikuran natin at hiningi natin ng tawad. Si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at wala ng ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat ikaligtas ng bawat isa, ang ating Panginoong Hesus lang. Kung sabi, inuulit ko, John 3:16, sapagkat gayon na lamang at kung sino man ang sasampalataya dito sa korderong ito, sa Lamb of God na ito, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oo, marahil magkakaroon ka ng karamdaman. Oo, marahil mamamatay ka. Pero pagkatapos noon, may buhay na walang hanggang naghihintay para doon sa nagpapatuloy na lumalakad na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Hindi madali, pero may banal na Espiritu na tutulong sa bawat isa sa atin. Siya na nagbabautismo sa banal na Espiritu, si Jesus. Kaya noon sabi, nung umakyat siya, dumating ang banal na Espiritu doon sa mga naghihintay. Maghintay tayo sa pagsama, kapuspusan ng banal na Espiritu. Makakalakad tayo malayo sa kasalanan. At tutulungan tayo ng banal na Espiritu na wag na muling magkasala. Wag na muling magkasala para yung handog na ipinakong minsan, hindi mo na uling ipinapako at hindi natin binibigyan ng kahihiyan kagaya ng sinabi sa kanyang salita. Hindi na natin siya nilalagay muli sa kahihiyan. Sabi nun sa Hebrews chapter 6 verse 6. Salamat sa Panginoon. Magpatuloy po tayong lumakad na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ginawa na ni Jesus ang bahagi. Gawin po natin ang bahagi natin. Ginawa na ni Jesus, namatay na siya dun sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo na kailangang mamatay para patawarin ka sa kasalanan mo. Ang kailangan gawin na lang natin, lumakad tayo sa kabanalan. Sin no more. Huwag na muling magkasala. Sa tulong at biyaya at sa pagsama ng banal na Espiritu, makakalakad tayo ng walang kasalanan. Tutulungan tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo na yung perfect sacrifice para sa bawat isa sa amin. Inako nyo na ang pagiging handog para sa bawat isa sa amin. Sabi nga ng Isaiah, ang naging kaanyo-anyo nung dinadala nyo yung krus para sa amin. Hindi na may itsurahan kung anong itsura meron kayo. Hindi na kami magnanasang tingnan pa. Salamat, Panginoon. Inako nyo ang mga paghihirap, sakripisyo na dapat kami ang magbata. Ganun nyo kami kamahal. Tulungan nyo naman din po kami, O Diyos. Kami na tumanggap sa inyo. Kami na tinatawag ng mga anak nyo. O sino mang tatawag pa, tatalikod sa kasalanan, lalapit at magsisisi ng kanyang kasalanan at tatanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas, Panginoon ng buhay. Huwag na po kaming lumakad at paulit-ulit na gawin ang kasalanan. Dahil lang sabi ng banal na kasulatan, parang ipinapako na lang uli namin kayo dun sa krus ng Kalbaryo at binibigyan namin ng kahihiyan yung anak ng Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Huwag na po kaming magkasala pa. Huwag na po kaming bumalik dun sa mga dating karumihan, mga pangit na ugali, mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa. Yung mga nakikinig, yung gumagawa ng paraan ng kaaway para magkasala pang muli. Lord, nilulukuban ko po sila ng inyong banal na dugo na ang gawa ng kaaway ay huwag makapanaig sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, makalakad kami na may kabanalan sa inyong harapan, O Lord God. Kagaya ng nanasan niyo, O Panginoon. Kagaya ng sinabi ng may akda, huwag na kaming magkasala pang muli. Salamat sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo ang inyong mga anak. Bawat isa sa amin, Panginoon. Walang exempted, bawat isa. Lord, tulungan niyo kami na lumakad kami na may kabanalan sa inyong harapan. Na anumang gawa ng kaaway, atake ng kaaway ay huwag magtagumpay sa aming mga buhay. Tulungan niyo ang inyong mga anak. Lord, yung may mga suliranin, may mga pinagdadaanan, O Diyos, yung may mga karamdaman, may mga kahilingan sa oras na ito. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at hayaan niyong maramdaman nila ang hipo niyo, Panginoon. Yung mapagbiyaya, yung mapagkalingan yung kamay. Kayo na nagmamalasakit sa amin, kayo na nagmahal ng totoo sa amin, na nagbigay ng buhay, O Lord God. Hayaan niyo, O Diyos, na habang kami lumalapit sa inyo,
makita nga po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa tulong at biyaya nyo at sa pagsama ng banal na Espiritu, mangyayari po ito. Kaya tulungan nyo kaming laging lumapit, mag-aral ng salita at patuloy na maparangalan po kayo. Pagpalain nyo ang gabing ito at hayaan nyo anumang salita na pinag-aralan namin sa gabing ito, anyong salita na pinag-aralan namin sa gabing ito, O Diyos, ay huwag mag-agaw ng kaaway. At kundi, kagaya ng inyong kahilingan, sin no more. Lumakad kami ng may kabanalan sa inyong harapan. Sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu, magagawa namin ito. Salamat po sa inyo, O Diyos. Patuloy na maparangalan po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. At tulungan nyo kami, maging buhay na patotoo kami para sa iba. At maparangalan kayo sa inyong mga anak, O Diyos. Salamat po sa inyo. Pagpalain nyo ang gabing ito, inyong mga anak na nasa trabaho, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy na ingatan at patnubayan niyo, O Diyos, at makalakad kami ayon sa nais niyo. Magbigay kaluguran kami, yung mga patotoo namin, magbigay kaluguran sa inyong banal na pangalan. Maligtas ang iba sa pamamagitan ng patotoo at pagbabagong buhay na ginawa niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon, kagaya ng nais ng Diyos. Huwag na po tayong magpatuloy, huwag na nating balikan yung kasalanan, iningi natin ng tawad, kundi tayo ay maging buhay na patotoo para sa bawat isa. At yung makakarinig ng patotoo mo o ng bawat sasabihin, saan ka man pumunta, mapagpala at maramdaman nila si Jesus sa buhay mo. Salamat sa Panginoon, magandang gabi po sa bawat isa. Sa Diyos po ang kapurihan. Dito po ako sa bahay ni Pastora Cruz. Santo ba siya? Amen. God bless you all.